Kamusta mga tol? Hanep yung Onyx PH sa unang laro ng MPL ah. Nagdebut na nga din ng ilan sa mga players ng TNC. Uy, belated happy birthday mga tol ah. O tirahin na natin yan. O game. Unang minuto pa lang ng laro may kita na natin agad na may sinusunod talaga na sistema ng TNC dito ah. Kasi kung mapapansin nyo, sinusubukan talaga ng mid ng TNC na mag fast clear. Pero napa-atras din sila dahil mas may clear wave ang mid ng Onyx PH. Kaya nasilip pa nila kung saan nagsimula mag-farm si Zyda. Pero dahil may sinusunod na rotation ng TNC, si Lord JM pagka-clear niya, dumiretso na agad siya doon sa Lito. Pinagtulungan na agad nilang tatlo yan oh. Nakuha naman nila ang siyan. O ito, first turtle. TNC ang nagsimula ng turtle ah. Pero yung Onyx, grabe gulang eh no. Pinaligiran agad nila yung mga bush na pwede puntahan ng TNC. Kaya tingnan nyo, ang target lang talaga nila yung may retry eh. Kaya nung napuk na si Zyda, sinalubong naman agad ni Kirk. Patay si Zyda dito pero patay din yung dalawa sa Onyx. Pero nakuha nila yung turtle so parang tabla lang. Tapos dito sinubukan nila mag-diversion sa top. Pero mukhang alam ng Onyx na gusto pumitas ng TNC. Kaya wala sila napala dyan kaya sinubukan na lang nila na tulungan si Kuzen na mag-double lane. Kaya sa sandali na makita ni Prince na mag-double lane si Kuzen, nag-ulti agad eh oh. Di pa na kontento ginamitan pa na flicker. Kaya worth it naman yun. Para kung sakaling di niya mapatay, mapapauwi naman niya. Ngayon dahil sa ginawa ni Prince, wala nakuhang wave si Kuzen. Tapos nakapag-plating tuloy sila King Kong at Kelra sa gold lane. O eto, pangalawang turtle. Nauna na naman pumuesto ang TNC dito Pero yung Onyx, disiplina lang ang puhunan. Grabe yung pasensya na pinapakita dito ng Onyx. Pero yung TNC parang nauubusan ng pasensya. Nawawala yung disiplina nila eh no. Ang tingin ko dito parang napipressure sila sa ginagawa sa kanila ng Onyx PH. Tingnan nyo, pumasok ba naman yung dalawa sa apat? Ang layo pa ng kampi nila. Napatay nila dito si Brusco pero nagkandaleche-leche na information nila. Ngayon dahil wala ng frontliner ang TNC, ang Onyx focus yan lagi sa may hawak ng retry. Kaya mapapatay ulit nila dito si Zyda. Pero eto nagustuhan ko yung ginawa dito ng TNC. Pinabayaan nila makuha yung orange buff ni King Kong habang sila may sineset up na palang play sa bot lane para patayin si Kirk. Tapos dito parang gusto ng Onyx i-punish ang overstaying ng TNC. Pero walang kaalam-alam ang Onyx na nalikuran na sila ni Lord JM. Pinaghahampas ni Lord JM dito si Brusco. Tapos ang ganda pa ng sibat dito ng Kuzen. Nakapatay sila ng dalawa. Di ba nila napatay dito si Kelra pero nafa-flicker naman nila. Walang bawi ang Onyx. Kaya yan yan ang ngiti ng naka-double kill sa World Champs. Tapos dito grabe si Treyang basketball player na, ML player pa. Balik tayo dito. Pangatlong turtle na. Alam na ni Zyda na siya ang target. Pero dahil di siya maabot ng Onyx, pinuruhan na lang nila ang frontline ng TNC. Libreng turtle ulit to para sa Onyx. Dito, nag-diversion ulit ang TNC. Pero di ko alam kung ano ba talaga ang gusto nila gawin dito. Si Lord JM nagpakita sa likod. Tapos yung dalawang malambot nagpakita kay Prince. Kaya nagkandaleche-leche ulit ang formation ng TNC. Kaya dito nagsunuran na lahat ng members ng TNC. Sinubukang iligtas ni Yawi. Napatay nila si Prince pero dahil nabuhos na niya lahat ng skill niya, nagawa na niya yung trabaho niya, still good trade. Eto dito, may iligata sa gwapo itong cameraman. Merong crush ata yung cameraman kay King Kong Di tuloy alam ng mga karamihan na meron ng clash na nangyayari doon. Kaya pagbalik sa real time, pulado na ang buhok ni King Kong, pulado na lahat ng members ng TNC, si Kuzen na lang matitira, 4 ang makukuha ng Onyx at syempre ang pogi ni King Kong. Unang Lord, masusubukan ng bagong buong team na TNC ang Lord Dance ng World Champs. Dito, nakita ni Yawi na binaburst na ni King Kong ang Lord. At wala man nakapansin pero grabe ang ginawa ni Yawi dito. Tinont niya si King Kong para makaretry si Zyda. Sinacrifice na ni Yawi ang sarili niya para makauwi ang teammates niya.
Kaya si Lancey nag-diversion na pauwi. Pero si Lord JM gusto pa makipaghampasan. Nakakuha pa tuloy ng konting bawi ang Onyx dahil dito. At sa nangyaring iyon, hindi nila nasamahan yung Lord sa top lane. At nadepensahan ito ng Onyx nang hindi nababasagan ng tore. Dahil dito, galing sa pagdedef ang Onyx, nakapwesto ng maganda ang TNC. Sumilip ito si Brusco, kaya nataunt siya ni Yawi at nabigyan ito. 5 sila dyan kaya wala talagang takas. Magandang momentum ito para sa TNC, kaya dinire-diretso na nila ito. Ngayon sila naman ang may kakayahang mang-pressure sa kalaban. Pero syempre, kahit ganon, disiplina pa rin ang Onyx PH. World champs yan eh. Alam nila ang gagawin kapag nalalagay sila sa ganito. Pangalawang Lord, kapansin-pansin na todo mag-check bush ang Onyx. Alam naman natin na mataas ang map awareness ng mga yan. Sa puntong to, gumamit ng Cyclone ay ang jungler na si Zyda. Kaya sigurado ako napansin ito ni Brusco. Kaya sa puntong gumamit ng Cyclone ay ang TNC, agad-agad naman nag-conceal itong si Brusco para pumitas. Yung iba siguro hindi nakita yon, pero si Brusco alam niya. Kaya naipit na nila dito ang kupunan ng TNC. Sinubukan pa makipagmaykruhan dito nila Kozen at Lancey. Pero wala talaga. Free hit si Super Prince. Free hit si Kelra. Syempre, kudos kay Brusco. Dahil dyan, dumiretso sa mid lane si Lord JM. Akala ko magde-def lang eh. Yun pala, balak niya mag-cut. Dumire-diretso. Alam naman natin na mababa ang wave clear ng isang Hilda. Hindi ko alam kung kaninong shot call yun, pero para sa akin, mas malaki ang chances nila makapag-def kung kasama ang Tore. Ngayon, dahil alam nila na mag-isa lang si Yawi, nagkaroon ng option ng Onyx na bumasag ng inhibitor sa mid. Nice try pa din, pero ang naging kapalit nun, isang inhibitor sa mid at syempre, free Lord. Madedepensahan naman nila ang Lord, kaya punta na lang tayo dito sa final push. Dito ang ganda ng pinakita ni Lancey. Napa-flicker niya si Kelra, kaya yun ang naging hudyat nila para likuran si Gold Standard. Ang ganda na sana nito. Nag-diversion si Lancey sa likod tapos tinamaan pa ng sibat ni Kozen. Nagawa nilang mapita si Kelra pero hindi na naging sapat yung kanilang mga skills para sa 4 pang mga miyembro ng Onyx PH. Kaya yun, ayan, talo ang TNC. Pero nice try pa din. Para sa akin, tingin ko kaya naman talaga sumabay. Pero kulang pa talaga sa chemistry at need pa ng solid and accurate shot calls. And si Kelra ang Game 1 MVP sa larong ito. Para sa mga haters dyan ni Yawi, like nyo tong video